Kakauwi nga lang ng aking mister at may dala itong karpa, isang isda na makikita sa Aklan River. Hi guys! This is Mami Diana of Small Kitchen Vlogs. For today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ang isdang karpa. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe na para updated ka na rin sa mga latest na chika. Na-research ko nga guys itong isdang ito at ito nga palang isda ay tinatawag na carp sa Ingles at karaniwang inaalagaan sa mga palaisdaan o nahuhuli sa mga malalaking lawa at ilog. Ang anyo nito ay may malalaking kaliskis, mataba ang katawan at parang may bigote, malapit sa bibig. Excited na nga kaming lutuin ito. Sabi sa Google, mayaman daw ito sa protina at omega-3, fatty acids. Ang hamon lang ay marami itong maliliit na tinik sa laman kaya nangangailangan ng pag-iingat kapag kinakain. Medyo malangsa nga ito kumpara sa ibang isda na makikita sa tubig tabang kaya kailangan linisin mabuti bago lutuin. Karaniwan daw niluluto ito na pinasingaw, sinigang at pinirito. Pero ngayon ay gagataan namin ito. Malinis na ang ating isda, kaya i-ready na natin ang mga aromatics. Meron tayong bawang, luya, sibuyas at sili para sa ating sinaing. Kasi sasaingin muna ang isda bago ito gataan. Ito nga at nililinis na din ng aking mister ang luya. Kailangan kasi malinis ang mga aromatics bago ito gayatin at ilagay sa ating kawali. Sa kawali nga pala tayo ngayon magluluto. For the information of everybody pala guys, hindi ako marunong magluto nito. So etong asawa ko at siya ang head chef ngayon. Pagkatapos ilagay ang mga aromatics, nilagay na ang isda sa ating kawali. Guys, kung may alam nga pala kayong ibang luto dito sa isdang ito, please comment down below para lutuin namin next time na makakuha kami ng ganitong isda ulit. Salamat! At mukhang ready na nga ilagay ang ating mga pampalasa dito sa ating ginataang karpa. Nagdagdag nga lang siya dyan ng pamintang durog, nilagyan niya din ng pampalasa, yung yellow ang sachet. Dinagdagan na nga rin ng pamintang buo para maging mabango ang ating pinangat or ating sinaing na karpa. Huwag din daw nating kalimutan ang dahon ng laurel na napakarami talaga. Mabango nga ang mga niluluto kapag nilagyan natin ng dahon ng laurel. Isa rin ito sa mga ingredients na paborito ko dito sa aking kusina. Nilagyan nga din ng kaunting mantika ang isda. Hindi ko nga alam kung bakit niya ginawa yan guys. Hindi ko alam na nilalagyan pala ito ng mantika. Sumunod naman ay nilagyan niya ng suka. Of course, alam natin na lahat ng lutuin na sinaing ay nilalagyan ng suka. Pero hindi ko alam na nilalagyan pala ito ng mantika. So, diskartin niya yun guys. So, again, mag-comment na naman kayo kung pwede ba ito sa niluluto. Kung ginagawa nyo ba ito sa inyong mga kusina. Kasi, ang asawa ko nilalagyan niya talaga ng mantika. Gumamit nga rin kami dito guys ng fresh na gata, yung hindi sa pakete. Dahil meron nga kami dito niyog sa aming gilid ng bahay. So, ito nga at fresh na kinakayod ng aking asawa ang niyog. Niluto na nga namin guys ang aming sinaing na karpa. Pero guys, nilagay namin yung ikalawang gata dito sa sabaw para manuot yung lasa. Kung gusto nyo din pala na maanghang ang inyong isda, kailangan nating maglagay ng sili. Diyan naglagay kami ng siling panigang at siling labuyo para mas maanghang, mas masarap. Hayaan lang kumulo ang inyong niluluto guys at kailangan mag-decrease ang kanyang liquid at habang niluluto ito, kailangang bantayan baka masunog ang ilalim na ito. O diba guys, napakadali lang. Alam nyo ba na habang nagluluto ako nito, amoy na amoy talaga ang aromatics sa buong kusina at amoy hanggang sa loob ng bahay. Nakakagutom talaga ang ganitong mga lutuin. So pagkatapos guys, ilagay na ang kakang gata at timplahan ng asin at paminta. O ito na guys, ready na ang ating isda!